Napaka-cute ng baby ko. Ayan o. Wait siya, wide awake. Let's go. Because Dada, Ba, and everyone are here. Ba, kem cho ba? So, morning everyone! So, ayan, nandito kami ni Mami ngayon. Nagluluto siya ng pagkain. And okay na siya, guys. So, tinutulungan ko siya sa pagluluto. Inano ko yung vegetable. Papakita ko siya sa inyo ngayon. Mommy is currently making... Huba na ash, Mami? Bakri. Tame ke ulegi. है बीमार पर तो તમે કેવું લાગી અત્યારે હજુ થોડું શરદી છે પણ થોડુંક જ સારું લાગ્યું સો ayun guys mami બીમાર પડતું હતું કેટલા દિવસ બીમાર પર 3 દિવસ હશે હે ને 4-5 દિવસ થઈ ગયું so she's been sick for 4 to 5 days already so ngayon okay na siya ilang araw din kami hindi kumakain ng ganito guys kasi sabi ko ako magluluto ng ganito. Mami ka menay chale bakri banawan at kare. 3 મહિના નહીં બનાવવાની તારે. ના સવા મહિના કાલે. સવા મહિના લગે તો ચૂલે નહીં અડકવાનું. અને ભાખરી ફ્રીઝર કર્યું ને એટલે 3 મહિના નહીં વણવાની. એટલે દુખે છે એટલે. લોટ નહીં બાંધવાનો, રોટલી નહીં વણવાની, ભાખરી નહીં કરવાની. એવું છે. So, ganun pala guys, 3 months na hindi ako pwedeng magganito kasi force એટલે હે ને મમ્મી એમ કરવાનું એટલે force barabar. So, hindi daw pala ako pwedeng gumawa ng dough at saka magganito. 1.5 મહિના પછી એટલે ખાવા થાય. આ ભાખરી કરવાનું એટલે ઊભી ના રખાય બધા ટાઈમ એટલે ઊભું તો રહેવાય. આમ કરવાનું ને એટલે આ દુખે. આવું કરવાનું ને આવું. એટલે દુખે. So, 3 months na hindi ako pwedeng gumawa ng ganyan guys, bakery and all. So, hindi ako pwedeng magbilog-bilog ng ganyan daw. So, pwedeng ko lang gawin is magluto ng vegetable. એ બધું થશે. દાલ ભાત શાક લીલી થઈ જાય. એવું જ કરવાનું આપણે. સવા મહિના મેં દાલ ભાત શાક કરું, તમે ભાખરી કર દો. ચાલે ને? એમ બેન ઈવાન મોટું નહીં થયું એટલે ઊંઘે. ઈવાને તો મેં રાખીશ ને. એવું જ કરવાનું. So, ayun guys. Siya yung gagawa daw ng bakery hanggang 3 months and then ako yung magluluto ng ulam. So, ito yung niluto kong ulam dito. Meron tayong nilutong cabbage, bataka, nusa. So, pinapalambot ko lang siya. Nandito kami guys, magpapagawa kami ng passport ng baby. Pero for the meantime, other card muna yung kailangan niya. Napakadaming tao. So, ayun si Mami, hawak-hawak na po niya. For the other card. Nandito naman tayo guys para magpa-picture ng ano niya, ng passport photo. Yan na, magpapa-picture natin ng baby. Studio. Wide awake siya, wide awake. Let's go. Picturean natin sa studio. પકડું નીચે studio nila dito guys. Pinicturean na nila for the passport size. Oh, matulog ka na dyan. You want to sleep there?
Hi guys! So, finally nakauwi na kami and nakuha na nga namin yung birth certificate ng baby at saka nakapag-apply na kami ng other card. So, papakita ko sa inyo naka-plastic kasi medyo maulan. Baka mabasa yung mga birth certificate, yung birth certificate tsaka yung mga requirements na kakailanganin. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng birth certificate dito sa India. And for those people who are asking kung ano ba yung kukuhanin naming passport for the baby. So, yung passport na kukuhanin namin is Indian passport po, guys. Kasi alam nyo naman, guys, dito kami sa India magsisettle. So, mas mabuti kung mag-Indian passport na lang si baby. So, ganito yung birth certificate niya, guys. Oh. Actually, ano lang siya, ganito. Ito yung original. Ito talaga yung original. Kaya lang, pinalaminate namin yung isa para meron kaming copy. Tapos, meron din kaming mga xerox dito. Ayan. So, sa pagkuha ng birth certificate, guys, mula dun sa hospital, talagang, di ba nabanggit ko sa inyo na yung iba nagde-naming ceremony after 12 days, ganyan. Pero kami, alam na talaga namin kung ano ba yung ipapangalan namin sa baby. Kasi nga, si Jano, sinabihan na namin na mag-isip-isip na siya. So, few months, like 1-2 months before pa ako manganak, nagtingin-tingin na kami ng mga pangalan. Kasi, alam namin na kailangan namin agad asikasuhin yung passport ni Ivan. And kapag agad lumabas yung birth certificate, agad kami makauwi sa Philippines kapag magkaroon siya agad ng passport, di ba? So, ayun. Dito kasi sa India, kapag magpapangalan, dapat meron kang kailangan na rashi. Meron silang sinasabing rashi na kailangan mong sundin. So, lahat ng rashi nila, namili na kami ng mga pangalan na gusto namin kung saan nagsisimula sa letter A. Yung kung ano yung pangalan magsisimula, ganon. So, ayun, natapat nga yung rashi dun sa mesh na rashi. So, yun nga, yung pangalan ng baby is Ivan. So, meron silang sinusunod na ganun, astrology or something. Hindi na ako masyadong familiar doon. Kaya hindi ko na masyadong tatalakayin. So, pagkapanganak ko nga, 3 days ako nagstay sa hospital. So, habang nasa hospital pa lang ako, si Milan, inaasikaso na talaga niya yung mga requirements. Tinanong na niya kung ano yung mga kakailanganin. So, kailangan daw ng other card ko, other card ni Milan. Tapos, pinrases na nga niya. So, pagka uwi namin, bumalik ulit kami, pinrases na niya. Tapos, bumalik kami ulit after 7 days yata, nung inalis na yung tahi ko. So, yun yung second processing. Ayun, pinagpirma nga siya and all. Tapos, papabalikin nga daw siya nun after 12 days. So, after 12 days, meron kaming mga kamag-anak na nakatira sa Varodra, diba? So, pinakuha na lang namin sa kanila. Tapos, pinadala na lang dito sa may lugar namin para hindi na kami pumunta especially sa Varodra. So, ayun, pina-pick up na lang namin sa kanila. So, pagka-pick up ng birth certificate, nung mismong araw din na yun, guys, pumunta kami dun sa nakita nyo kanina. Nung mismong araw ng pagka-pick up ng birth certificate, ngayon nga, is pumunta nga kami dun sa may pagawaan ng other card. Kasi parang kailangan yata ng other card para sa passport, something like that. Pero kahit hindi kailangan ng other card sa passport, pinagawa pa rin namin. So, ayun, nagpunta nga kami kasama si mommy, papa, ako nga. Tapos si Milan, nasa hospital kasi meron siyang duty ngayon. So, nag-meet na lang kami doon kasi kailangan na ng signature ng father. So, ayun. Pinagawa na namin yung other card, on process na siya. And then, na-minute na rin namin yung tutulong sa amin sa pagkuha ng passport. So, kinausap lang namin siya kung possible ba na makuha namin yung passport agad-agad. Pero sabi niya medyo mahihirapan nga daw kami kasi nga ako foreigner ako, yung passport ko is Philippine passport. Hindi nga daw siya masyadong mahihirapan if yung passport ko is Indian passport and yung asawa ko is Indian passport. Yung parehong Indian passport ba, pwede daw siyang i-expedite kapag ganon. Or yung expedite kasi is mga nasa 3 to 7 days lang daw darating na. Kapag daw hindi expedite, mga nasa 1 month, 2 months. So, napakatagal. So, ayun. Pero ang ginawa namin, nagpa-picture na nga lang din kami ng passport ni Ivan, ng passport picture niya. And napaka-cute ng baby ko. Ayan o. Milan na daw. Nakikita nyo? Milan na Milan. And yung lolo at lola namin, guys, darating nga daw sila ngayon. Ngayong hapon para
i-meet nga daw si Iwan. Kasi alam nyo ba, sobrang nagkasakit kasi sila, 'di ba? For the past few months, balik-balik nga sila sa pagpapagamot sa hospital. So, hindi sila nagkaroon ng napakaraming time para i-meet si Iwan. So, ngayon, yung lolo ko, yung lolo ni Namilan, nagyaya daw siyang pumunta na dito sa lugar namin, dito sa bahay namin. Parang specifically ma-meet yung baby and kamustahin nga daw ako. Kasi one time lang yata silang pumunta. Nung naming ceremony, hindi sila nakapunta, guys. Kasi nga, yung lolo ni Milan hindi na nakakapagsalita, guys. Dati, nakakapagsalita siya. Pero nagkasakit kasi siya dito sa nagka-cancer kasi siya. So, nagkasakit sa lalamunan. So, inalis na yung cancer dito. Hindi na siya nakakapagsalita. So, ayun. Tapos yung lola naman, okay na. Yung lola, dati, sobrang sakitin din. Pero ngayon, naging okay na. So, ayun. Tignan natin, darating na sila mamaya. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. And, if merong mga chismis, sabihan ko kayo. So, yun. Hintayin natin yung passport ni Ivan kung darating siya. Babalitaan ko naman kayo. Pero I'll see you all later na lang. Darating na yung mga, tito, tita namin, lolo and lola. And bababa lang din ako para tumulong sa kanila. Uy, yan gwapo naman yan. Kakaligo niya lang. Naka-t-shirt and shorts siya. So, meron tayong bisita ngayon, guys. Merong santo na dumating. Lagyan nila ng kanti. Santo, che, mami tame na ako. Hindi pwedeng magpakita si mami. नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर Namaste Purnakamasmi Svaham Satyam Sadguru Yogena Swami Narayatam Dasvasmi Akshari Namo Purushottam Daschu Amyo Chắc đi dạo bà rồi Chinese. Tissue siya. Motor tayo pasikat. Ang bisita dito, they bought vegetables right over here. Kantola. Mogu siya kantola, hen mami. Kailan siya kantola? Kilo? 80 रुपए किलो 80 rupiah kilo. Oh, babre. Mogu. Bajia. So, right over here, guys, they're currently making bajia. Because Dada, Ba, and everyone are here. Ba, kem cho ba? So, they're eating already bajia. So, Kamaya. Ache Kamaya. Ivan Malwa. So, they're here especially to meet Ivan. So, Hemu Mami is here. Nilash Mama is also there. Kami, Chara yata. So, ayan. Nagluluto ngayon sila ng food for today or snacks, which is bajia. So, ganyan siya. So, ayan. Kain na tayo, guys. Magmerienda na tayo. कौन मम्मी सस तो ले ले Ayan, meron tayo itong ketchup. लेन तो खस कर Todo kach. Ayan, guys. Khasa na pan. Chalo. चाले बो नहीं खावाना ले
Sauce lemon guys. Pagkain natin for today guys, bajia, and meron nga ako ditong milk. So kainin natin siya together with this. Yung mga kinakain ko nga ngayon guys, tinatanong ko muna sa binan ko kung pwede ko ba siyang kainin. Nasabi kasi niya na meron nga daw mga pagkain na nagkakaroon ng gas yung baby kapag kinain ng mother na nagpapa-breastfeeding. Dahil nga first time ko pa lang to sa panganganak, kaya naman wala akong idea kung ano ba yung mga pagkain na pwede kong kainin and hindi nga makakasakit sa baby. Nung nagbuntis nga kayo guys nanganak, ano-ano yung mga pagkain na iniwasan nyo noong nagpapa-breastfeeding kayo? Sabihan nyo naman ako para alam ko guys yung mga pagkain na iiwasan ko. Pero nung tinanong kasi namin si Milan tsaka yung ibang mga doctors, sabi nila lahat naman daw pwede mong kainin and wala naman sila masyadong pinagbabawal. Matutulog na kami ng baby. Ayun, nakaswaddle na siya guys. Nakaswaddle na siya, hindi na natin siya kukumutan and bukas yung AC natin so hindi mainit. Matutulog na siya, magiging mahimbing na naman ang tulog niya po. Good night!